Isang magandang araw para sa mga minamahal naming mga magulang at mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ng Davao de Oro. Kumusta kayo mga bata? Masaya ba kayo sa araw na ito? Excited ba kayong lahat ngayon na matuto ng bagong aralin sa Health 4? Nagagalak ako na makasama kayo sa araw na ito. Ako ang inyong guro na si Ginang Teresa P. Cantilla mula sa Panibasan Elementary School, Maco North District. Siguruhin niyong kayo ay nasa isang komportabling lugar at maayos na nakaupo. Tawagin ang mga magulang, pwede rin si ate o kuya, lolo o lola, o taong pwedeng tumulong upang gabayan kayo sa bagong aralin natin ngayon. Ihanda ang ballpen, papel, at module sa Health 4. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano ninyo mailalarawan at matutukoy ang mga nakahahawang sakit. Handa na ba kayo mga bata? Buksan na ang module sa pahina 2 at sagutin ang subukin. Piliin sa hanay B ang nakahahawang sakit na tinutukoy sa hanay A. Isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Tapos na ba ang lahat? Alamin natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay titik E. Trangkaso o influenza. Sa ikalawang bilang naman ay titik D. Bulutong tubig. Ang sagot sa ikatlong bilang ay titik A. Pneumonia. Tama ba ang iyong sagot? Magaling! Sa ika-4 na bilang naman ay titik F. Tuberculosis. At sa bilang ika-5 ay titik C. Tigdas. Huwag mag-alala kung may nagkamali sa inyo dahil pag-aaralan natin ngayon ang mga sakit na natutukoy sa subukin. Pag-aralan natin sa araw na ito ang iba't ibang nakahahawang sakit na mababasa natin sa module pahina 3 at ika-4. Ang sakit mga bata ay hindi normal na kalagayan sa kalusugan ng isang tao. Ang sakit ay maaaring nakakahawa at di nakakahawa. Ang nakahahawang sakit ay madaling kumalat at naipapasa sa iba. Ito ay dala ng mga mikrobyo na pumapasok at sumisira sa mga selula o cells sa loob ng katawan. Nangangailangan ito ng dagliang pagsugpo at masusing pag-iingat upang maiwasan ang paglaganap nito. Ito ay maaaring makuha ninuman. Bata, matanda, babae man o lalaki, mayaman ka man o mahirap, ay pwedeng dapuan ng nakahahawang sakit. Kaya, nararapat na alamin ang mga nakahahawang sakit at mga sintomas nito. Dahil
Ating pakatatandaan na ang kalusugan ay kayamanan, kaya atin itong alagaan. Ang sumusunod ay ilan sa mga nakahahawang sakit na maaaring makuha ng tao. Una, trangkaso or influenza. Ito ay mula sa Haemophilus influenza virus. Nasasagap ang virus mula sa droplets na lumalabas sa bibig o ilong ng isang taong may trangkaso. Mga palatandaan: mataas na lagnat, 38 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius. Sakit ng ulo, kalamnan, at mga kasukasuan. Baradong ilong o tumutulong sipon. Ikalawa, bulutong tubig o chicken pox. Isang malalang impeksyon na dulot ng varicella zoster virus o VZV. Maaaring ihawa sa pamamagitan ng pagdikit sa balat ng may sakit nito. Maaari rin sa pag-ubo at tilamsik ng laway sa pamamagitan ng hangin. Palatandaan ay may lagnat at pananakit ng katawan. Pagkawala ng ganang kumain, mga pantal-pantal sa balat na makati na unang lumilitaw bilang mga pantay na mantsa. Ikatlo, tigdas o measles. Ang tigdas ay isang nakahahawang sakit dulot ng isang virus. Ito ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng droplets ng taong may sakit kung siya ay umubo at bumahing. Maaari ring makuha sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay na kontaminado ng virus. Ang mga sintomas ay lalabas sa loob ng 7 hanggang 14 na araw mula sa araw na nasagap ang virus. Mataas na lagnat, sipon, ubo, pamumula at pagtutubig ng mata, at pagpapantal o rashes. Ika-4, sipon o common colds o virus. Pumapasok ang virus sa ilong sa pamamagitan ng paglanghap, pag-ubo, pagbahing, direktang kontak sa mga gamit na kontaminado ng virus ng sipon. Palatandaan: baradong ilong, hirap na paghinga, pangangati at pamamaga ng lalamunan, sinat at lagnat. Ika-5, pneumonia, sanhi ng bakterya o virus. Impeksyon ito ng tubong dinadaanan ng hangin sa paghinga, respiratory tract. Palatandaan: ubong mahigpit na tila kahol ng aso, lagnat. Ika-6, tuberculosis o TB. Isang impeksyon na sanhi ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis.
Paglanghap ng droplets mula sa isang taong may TB kung siya ay nagsasalita, umuubo, o bumabahing. Palatandaan, madaling mapagod, walang ganang kumain, pagbaba ng timbang, pag-ubo na may kasamang plema at dugo, nilalagnat at giniginaw sa hapon. Ikapito, COVID-19 o Novel Coronavirus 2019. Ito ay pamilya ng mga virus. Maipapasa ito sa pamamagitan ng paglanghap ng droplets mula sa isang taong infected ng virus kung siya ay nagsasalita, umuubo, o bumabahing. Maaari ring makuha sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay na kontaminado ng virus. Ito ay may lagnat, ubot sipon, hirap at pag-iksi ng hininga at iba pang problema sa daluyan ng hangin. Nawawala ng panglasa at pangamoy. Ngayon ay alam mo na kung ano ang mga nakahahawang sakit, katangian nito at paano natin ito makukuha. Sa puntong ito, may mga gawaing nakalaan para sa iyo. Alam kong kaya mong sagutan ito sa pahina 6. Makinig ng mabuti dahil babasahin ko ang panuto. A. Ibigay ang mga katangian o sintomas ng mga sakit na nasa loob ng kahon. Isulat din kung paano mo maipapasa. Uulitin ko. A. Ibigay ang mga katangian o sintomas ng mga sakit na nasa loob ng kahon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para sa gawain B, kopyahin at sagutin ang tanong na nasa loob ng hexagon. Sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap. Ano ang kahalagahan na alam natin kung paano naipapasa ang mga nakahahawang sakit? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sagutin ito. Para naman sa sanayin, pahina 8, A. Tukuyin ang mga nakahahawang sakit. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang. Ito ay dulot ng mikrobyo, bakterya, fungi, parasite at virus. Ang tamang sagot ay nakahahawang sakit. Magaling mga bata! Ikalawa, maipapasa ito sa pamamagitan ng paglanghap ng droplets mula sa isang taong infected ng virus kung siya ay nagsasalita, umuubo o bumabahing. Ang sagot naman nito ay
COVID-19. Sigurado akong lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ikatlo, may lumilitaw na pantal o rashes na nangyayari 7 hanggang 14 na araw. Ano kaya ang sagot dito? Ang sagot ay tigas. Ika-4, ito ay sanhi ng Haemophilus influenza virus. Ano ang sagot ninyo mga bata? Ang sagot ay trangkaso. Ika-5, impeksyon ito ng tubong dinadaanan ng hangin sa paghinga o respiratory tract. Ang tamang sagot ay pneumonia. Tama ba kayo? Magaling! Ika-6, ilan sa mga sintomas nito ay hirap at pag-iksi ng hininga at nawawala ng panlasa at pang-amoy. Ang tamang sagot ay COVID-19. Ika-7, isang impeksyon na sanhi ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis. Ang sagot ay tuberculosis. Ika-8, isang malalang impeksyon na idinulot ng varicella zoster virus. Ang tamang sagot, mga bata, ay bulutong tubig. Ika-9, ito ay maaaring ihawa sa pamamagitan ng pagdikit sa balat ng may sakit nito. Maaari rin sa pag-ubo at tilamsik ng laway sa pamamagitan ng hangin. Bulutong tubig pa rin ang sagot nito. Ika-10, ang mga sintomas ay lalabas sa loob ng 7 hanggang 14 na araw mula sa araw na nasagap ang virus. Magkakaroon ng pagpapantal o rashes ang sinumang matamaan nito. Ang sagot ay tigas. Naranasan niyo na bang magkatigas? Ito ay nakahahawa rin. Lahat ba kayo ay nakakuha ng 10 puntos? Palakpakan natin ang ating mga sarili na may kasamang hiyawan. Tandaan natin mga magulang at mga bata na ang nakahahawang sakit ay madaling kumalat at maipapasa sa iba. Ito ay may dalang mga mikrobyo na pumapasok at sumisira sa mga selula o cells sa loob ng katawan. Ang mga nakahahawang sakit ay maaaring makuha ninuman, bata, matanda, babae o lalaki, mayaman man o mahirap. Kaya dapat mga bata, na kumain kayo ng masustansyang pagkain. Mag-ehersesyo araw-araw,
Matulog ng maaga? Magsuot ng mask? Palaging maghugas ng kamay? At umiwas sa mga matataong lugar upang hindi mahawa sa mga sakit na napag-aralan natin. Para sa suriin, pahina ika-9 at ika-10. A. Panuto. Basahin at unawain ang mga tanong. Uulitin ko. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik ng sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Base sa module na ito, sa paanong paraan maaaring maipasa ang sakit na trangkaso, tuberculosis at COVID-19? A. Hangin. B. Pagkain. C. Tubig. D. Hayop. Ikalawa, aling sakit ang hindi tuwirang naihahawa ng tao sa ibang tao? A. Tuberculosis. B. Rabies. C. Sipon. D. Trangkaso. Ikatlo, aling sakit ang maipapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng droplets mula sa isang taong infected ng virus kung siya ay nagsasalita, umuubo o bumabahing? A. COVID-19. B. Alipunga. C. Leptospirosis. D. Dermatitis. Ika-4, ito ay maaaring ihawa sa pamamagitan ng pagdikit sa balat ng may sakit nito. Maaari rin sa pag-ubo at tilamsik ng laway sa pamamagitan ng hangin. A. Pigsa. B. Sipon. C. Sakit sa balat. D. Bulutong tubig. Ikalima, napansin ni Jose na may mga pantal-pantal sa balat, namumula at nagtutubig ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Anong nakahahawang sakit ang nararanasan nito? A. COVID-19. B. Beke. C. Bulutong tubig. D. Tuberculosis. Bago natin sagutin ang mga tanong, maaaring tumayo muna kayo at iunat ang ating mga katawan at sumigaw ng ha! Uulitin ko, ha! Umupo na ang lahat at sagutin natin ang suriin. Excited na ba ang lahat na malaman ang tamang sagot? Ang sagot ninyo sa unang bilang ay titik A. Hangin. Tama! Sa ikalawang bilang naman, titik B. Rabies. Magaling. Sa ikatlong bilang naman, titik A. COVID-19. Tama ba ang sagot ninyo? Mabuti. Sa ika-4 na bilang naman mga bata ay titik D. Bulutong tubig. At sa ika-5 bilang naman ay titik C. Sa puntong ito,
bigyan natin ng 5 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Sagutin ang tanong sa titik C. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Para sa mga batang kagaya mo, bakit mahalagang matutuhan mo ang tungkol sa mga nakahahawang sakit? Uulitin ko. Para sa batang kagaya mo, bakit mahalagang matutuhan mo ang tungkol sa mga nakahahawang sakit? Para sa payabungin pahina 11. Sa sagutang papel, punan ng tamang sagot at nang makumpleto ang talaan ng mga nakahahawang sakit. Sa pagnilayan pahina 12, ang kalusugan ay gaya ng isang makina at mahalagang hiyas na dapat nating pahalagahan. Sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap upang maipahayag at maipahiwatig ang iyong damdamin sa talatang nasa itaas. Ilagay ito sa iyong sagutang papel. Ibahagi ito sa iyong nanay o tatay. Ayan mga bata. Natapos na naman ang ating aralin sa araw na ito. Tiyak na may marami kayong natutunan tungkol sa mga nakahahawang sakit. Hanggang sa susunod nating leksyon sa Health 4. Ako ang inyong guro, Ginang Teresa P. Cantilla, mula sa Panibasan Elementary School, Maco North District, na nagsasabing, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!